You may be seated. Amen. Maaari na po kayong makaupo. Amen. It is hot in here, Talagang mainit sa ating bansa. but hell is hotter. Amen. And we're not going to hell. We're going to heaven. Mas Amen. mainit sa impyerno, kaya ayaw natin doon. Amen. It's going to be glorious. So this is message number 3 Kaya on ngayong, serving with excellence. kaya ngayong gabi, ang mensahe niya para sa ating gawain ay ang paglilingkod na may kahusayan. And for part 3, I've entitled this Until God Finishes the Story. At sa ikatlong gabi, ang pamagat ng kanyang mensahe, hanggang sa matapos ng Diyos ang kwento ng ating mga buhay na mayroong kahusayan. Excellence does not quit in the middle of pain. Ang kahusayan na hindi yan tumitigil sa gitna ng karamdaman o sakit. It stays faithful through obedience, Ito ay nananatiling matapat sa pagsunod. through loss, Kahit na sa kawalan, through seasons of waiting, kahit na sa pag-aantay sa kapanahunan, until God brings the rest of the story. hanggang sa madala ng Diyos ang lahat ng kwento ng ating buhay. We know that our theme scripture is 2 Kings 8, At yung ating talata ay mababasa natin sa Ikalawang Hari. and we have been following the Shunammite woman through this story. At habang nasusundan natin ang kwento ng Sunamita, Message number 1 on Monday night, ang mensahe nung unang gabi, nung Lunes, we met her at her best, ay natagpuan natin siya sa kanyang pinakamainam. generous, Sa pagiging mapagbigay, noticing, and faithful. at siya ay merong pananaw o may napapansin siya na merong pananampalataya, katapatan. She built a room on her rooftop for the man of God. Gumawa siya ng isang silid doon malapit sa bubungan para sa lingkod ng Diyos. She served him without asking for a single thing back. Siya ay naglingkod ng walang hiniinging anumang kapalit. And we know that God rewarded her faithfulness with the son she had stopped hoping for. At alam natin na ang Diyos pinagkalooban siya ng regalo na matagal niyang inaasam na anak na lalaki. Last night, we watched the same woman face the worst day of her life. Kagabi, nakita rin natin ang isang babae kung ano ang kinakaharap niya sa kanyang buhay. Her miracle son died. Ang kanyang himalang anak ay namatay. But instead of collapsing and falling apart, Bagkus na siya ay panghinaan ng loob at mawala ng tiwala, she stood up and she ran to God first. siya ay nanindigan at tumakbo sa Diyos. She refused to let the situation speak the final word. Hindi niya hinayaan na ang sitwasyon ay magsulat ng huling kwento sa kanyang buhay. She kept pressing Elisha until he went back with her. Siya ay nagpatuloy na pumunta kay Eliseo hanggang sila ay makabalik. He prayed over her son and God raised him from the dead. Sila ay patuloy na nanalangin na ang kanyang anak na lalaki ay buhayin ng Diyos mula sa mga patay. And so far, that's a wonderful story. That's a great story. At ang kasaysayang ito ay napakagandang kasaysayan. But tonight, our story is not over. Pero ngayong gabi, ang ating kasaysayan o kwento ay hindi pa natatapos. Her journey did not end with the resurrection of her son. Ang kanyang paglalakbay hindi natapos sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na lalaki. After the miracle, her life went on. Pagkatapos ng himala, ang kanyang buhay ay nagpatuloy. She faced new challenges, Humarap na naman siya sa panibagong new pagsubok. seasons in her life. Bagong buhay sa kanyang buhay. And today we come to the final chapter of her story. At ngayon, mapapag-aralan natin ang kwento ng kanyang buhay. And what we find here is the kind of excellence that shows us across long years of obedience. At makikita natin dito yung totoong kahusayan sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagiging masunurin. After loss and faithful service. Pagkatapos ng kawalan hanggang siya ay magbigay ng katapatan sa paglilingkod. Real excellence is not just how you serve before your breakthrough. Ang totoong mahusay ay hindi lamang na ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay nagtagumpay. Or how you go through a crisis. O kung paano ka dumadaan sa krisis o pagsubok. It's how you serve between those years. Kundi kung paano ka naglingkod sa loob o sa pagitan ng taon na yun. Okay, we're going to open our story with 2 Kings 8. At bubuksan natin ang salita ng Diyos sa Ikalawang Hari, Kabanata 8. Verse 1. Talatang 1. Elisha had told the woman whose son he had brought back to life, At sinabi ni Eliseo sa babae na ang anak ay kanyang muling binuhay,
He said, take your family and move to some other place. Sabi niya, bumangon ka at umalis ka kasama ng iyong sambahayan. For the Lord has called a famine on Israel that will last for 7 years. Sapagkat tumawag ang Panginoon ng taggutom at ito ay darating sa lupain sa loob ng 7 taon. The woman did as the man of God had said. Kaya't ang babae ay bumangon at ginawa kung anong sinalita ng lingkod ng Diyos. She took her family and moved to the land of the Philistines for 7 years. Kaya't siya umalis kasama ang kanyang sambahayan at ng ibang bayan sa lupain ng Pilisteo sa loob ng 7 taon. When he told her to move, she didn't hesitate, she obeyed. Nung sinabi ng lingkod ng Diyos na sila'y umalis, hindi siya nag-alinlangan at siya ay sumunod. She's gone for 7 years. Siya ay umalis sa loob ng 7 taon. And when she comes home, At nang siya'y bumalik sa kanilang lugar, she finds that everything she had left behind is gone. natagpuan niya, nakita niya na ang lahat ng kanyang pinundar ay nawala. And what happens next is one of the most wonderful scenes in all of the scripture. At kung ano ang nangyari na kasunod, ay ito yung kamanghamanghang bagay na ipapakita sa atin ng salita ng Diyos. So the first thing that we see tonight, Kaya ang unang bagay na dapat natin makita ngayong gabi, serve with excellence even in the hard seasons. maglingkod tayo ng buong kausayan kahit na mahirap ang ating dinadaanan. And I've lived a long time. At naniniwala siya nung unang panahon, I'm in my 70s. at nung siya ay nasa kanyang 70s, And we all have hard seasons in life. Amen? at meron silang mahirap na pagkakataon sa kanilang buhay. A woman of excellence obeys even when the instruction is costly. Ang babaeng may husay ay sumusunod kahit na may halaga ang kanyang pagsunod na gagawin. After her son came back to life, everything returned to normal. Pagkatapos na mabuhay yung kanyang anak na lalaki, ang lahat ng kanyang sa buhay ay bumalik sa normal. Her son is alive and life went on. At ang kanyang anak na lalaki ay nabuhay at ang kanilang buhay ay nagpatuloy. And then Elisha comes to her and gives her this warning. At si Eliseo ay dumating sa kanya at nagbigay ng isang babala. Take your family and go. Isama mo ang iyong pamilya at umalis kayo. A famine is coming. Go now. Move. Ang taggutom ay darating kaya mabilis. Umalis kayo ngayon din. Think about what she's being asked to do. Tingnan nyo, intindihin po natin kung ano yung pinapagawa sa kanya ng lingkod ng She's Diyos. a woman of wealth and position. Ang babaeng ito ay mayaman at meron kakayahan. She had her home. She had land. Meron siyang mga tahanan at meron siyang mga lupain. She had a community that she had built her life inside of. Meron silang komunidad na kanilang binubuo sa loob at sa labas. And yet the word from the man of God was not a gentle suggestion. At itong lingkod ng Diyos, meron siyang hindi magandang paalaala o susyon sa kanya It was urgent instruction. na nagmamadaling alituntunin. Pack up and go. Magmadali ka, mag-impake ka at umalis kayo. Right now for 7 years. Ngayon din sa loob ng 7 taon. Now this woman had already watched God move through this prophet. Ang babaeng ito, nakita na niya kung paano kumilos ang Diyos sa lingkod ng Diyos. She had already seen what happened when she acted upon his word. Nakita na niya kung paano kumilos ang Diyos nung kanyang sinunod ang salita ng Diyos. Her son had been born. Ang kanyang anak ay ipinanganak He had been raised from the dead. at maging binuhay muli sa mga patay. She had learned to trust what came from the man of God. Nagtiwala siya sa lingkod ng Diyos. And she did just as the man of God said. At pinaniwalaan niya ang sinabi ng lingkod ng Diyos. That kind of obedience is one of the most powerful choices we can make. Yung kanyang ginawang pagsunod ay napakainam na pagsunod at desisyon na kanyang ginawa. We can trust God over our own comfort, Pwede tayong magtiwala sa Diyos na kahit na hindi tayo komportable. over our own plans. Kahit na tayo ay mayroong sariling mga plano. And she did over everything that she had built. At ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito. Maybe tonight God is speaking to you about something Marahil ngayong gabi, kinakausap ka ng Diyos ng isang bagay that's going to require you to let go of something na familiar. kinakailangan mong bitawan kung ano man ang meron ka ngayon. Maybe a relationship, a job, Marahil yan ay isang relasyon o kaya isang trabaho. your comfort, Marahil kung saan ikaw ay komportable. a ministry position, Maaaring iyan ay ministeryo. Meron kang posisyon sa ministeryo. and you're holding on to these things At pinanghahawakan mo yan ngayong gabi because the cost is real. dahil ang halaga ay talagang totoo. And it's hard for you to release those At things. marahil mahirap talagang bitawan yan para sa iyo. But yet here the Shunammite woman is teaching us something. Pero narito ang babaeng taga-Sunem na merong itinuturo sa atin. Obedience
ang pagsunod, sometimes looks like lost in the moment. minsan ang pagsunod para bagang kawalan sa atin sa sandaling iyon. To the Shunammite woman, it looked like losing everything. Ang Sunamitang ito, nakita niya ang mga bagay na nawala sa kanya. But it was actually protecting her. Pero talaga ang ginagawa ng Diyos ay para lamang protektahan siya. But she could not see that. Pero hindi niya nakikita ito. Isaiah 1:19. Sa aklat ng Isaiah, Kabanata 1, talatang 11, If you will only obey me, kung kayong sasang-ayon, you will have plenty to eat. magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabuting bagay ng lupain. And John 2:5, Sa aklat ng Juan, Kabanata 2, talatang 5, we know what happened when Jesus' mother told the servants, do whatever he tells you. alam natin yung ina ni Jesus nung sinabi niya sa kanya, gawin ninyo kung ano yung kanyang ipag-uutos. So we need to do whatever he tells us, Dapat natin gawin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. whatever it costs, Ano man ang magiging halaga nito. whatever it looks like, Ano man ang sa tingin mo ito. whatever season it takes us through. Ano man yung nakikita mo kahantungan ng pagsunod na ito. The Shunammite woman obeyed those words, Ang Sunamitang ito, sinunod niya ang salita ng and her Diyos. family survived 7 years of famine At ang kanyang pamilya ay nakaraos sa loob ng 7 taon. that would have destroyed them if they had stayed in Shunem. Na maaari silang mawasak kung sila'y nananatili doon sa Sunem. God's instruction is always protection. Ang gabay o paalaala ng Diyos sa atin ay yan po ay isang proteksyon. Even when we don't see the danger that it's protecting us from. Kahit na hindi pa rin natin nakikita ang babala o kapahamakan na paparating sa atin. Sometimes excellence means staying. Minsan, ang salitang excellent o kahusayan ay paghinto o pagtigil. Sometimes it means going. Minsan naman, ikaw ay magpatuloy. And sometimes it means waiting. At minsan naman ay maghintay. But always, Pero palagi, a woman of excellence listens when God speaks. ang babaeng may kahusayan ay nakikinig And sa she Diyos. moves when he says move. At siya ay kikilos kung sasabihin na siya ay kumilos. When we first came to Manila, Nung una silang dumating sa Manila, and a year before we came, at bago ang taon na sila'y pumunta rito, we had come to Metro Manila. pumunta sila dito sa Metro Manila. We had spied out the land. At kanilang tiniktikan ang lugar. And we were going to go back to America, pack up, and we were moving to the Philippines. At bumalik sila sa Amerika, naghanda sila, nagdala sila ng mga gamit at bumalik dito sa ating bansa. That would have been, I think, 1981, 1980. Kung tama siya, yun ay panahon, taon ng 1981 or 1980. When we got back to America, Nung sila ay bumalik sa Amerika, our pastor had left his church yung kanilang pastor ay iniwan yung kanilang simbahan and had moved to Australia. at sila ay lumipat doon sa Australia. And the man that had replaced him as pastor At yung pastor na ipinalit sa kanila really had no desire for overseas works. ay walang pagnanasa para tumingin sa mga gawain. So my husband said, we're no longer going to go to the Philippines. Sabi ng kanyang asawa, hindi na tayo babalik ng Pilipinas. So he said, we're going to go pioneer a church somewhere else. At sabi niya, magpapioneer tayo sa ibang lugar dito. So we moved to a state in America called Pennsylvania. At sila ay nanatili sa Amerika sa lugar ng Pennsylvania. And Pennsylvania is green and beautiful like the Philippines. At yung Pennsylvania ay napakaganda, katulad ng ating bansa. So we planted a church At sila ay nagtanim doon ng iglesia. and it began to have revival. At nagpasimula silang gumawa ng kumilos o And- gawain ng revival. And we love those people. At mahal na mahal nila ang mga tao doon. We bought a home. Bumili sila doon ng tirahan. But we chose to trust God's calling to move to Manila. At habang sila'y nagtitiwala at lumipat dito sa lugar natin sa Manila, So 1 year later, at isang taon ang makalipas, we are at another conference, meron na naman silang isang gawaing konferensya tulad nito, and God spoke to my husband, at nangusap ang Diyos sa kanyang asawa, and he said, "Oh man of God, at sabi sa kanya, "Oh, lingkod ng Diyos, what are you doing here?" anong ginagawa mo dito?" And my husband knew that that was a call to go to the Philippines at that time. At alam ng kanyang asawa ng panawagan ay pumunta dito sa Pilipinas sa panahong iyon. So I was living in a place that I loved,
Kaya siya ay nakatira doon sa tirahan ng gustong-gusto niya. had a wonderful church with people that we love. Maganda na yung kanilang simbahan at marami ng mga tao na mahal din niya. We had just bought a home. At bumili na rin sila ng bahay doon. We were settled. All our family was there. At maganda na yung kanilang katayuan. Lahat ng pamilya niya, mga anak, nandoon. But sometimes obedience costs you. Amen. Pero minsan ang pagsunod, kailangan natin bigyan ng halaga. We were going to leave our family, Iiwan niya yung kanilang pamilya, our church, our home. ang kanilang gawain, simbahan, ang kanilang tahanan. And as we did that, At habang ginagawa nila iyon, we came to the Philippines pumunta dito sila sa Pilipinas. and we walked alongside Pastor Sammy and Sister Noemi. Habang sila naglalakad kasama si Pastor Noemi at si Pastor Sammy, And you can see what God has done in all of those years. sakita natin kung anong ginawa ng Diyos sa napakaraming taon. Beyond our wildest dreams and hopes. Hindi nila lubos maisip para sa kanilang pag-asang inaasahan at pangitain. I realized that leaving what I knew Ang kanilang lamang naalala ay ang mamuhay na alam nila. to answer the call of God Yun yung kasagutan o pagsagot sa panawagan ng Diyos. ended up as the greatest blessing to me. Ay nagtapos sa dakilang pagpapala sa Kanya. And I will tell you that after 45 years, something, a long time, At sasabihin niya sa inyo sa loob ng 40 taon o mahigit pa, that those people that we left in Pennsylvania at that church yung mga taong kanilang iniwan sa Pennsylvania sa kanilang simbahan are still very dear friends to us ay hindi pa rin sila katulad ng dati. and still are part of our lives today. At sila pa rin ay kasama nila sa kanilang mga buhay. God is Ngayon, so faithful. ang Diyos ay tapat na Diyos. The second thing is return with courage Ang pangalawa ay bumalik ng merong katapangan and step into what is yours. at hakbangan mo kung ano ang sayo. 7 years have passed. 7 taong makalipas. The famine's ended and she's come home. Ang taggutom ay natapos at siya'y bumalik sa kanilang lugar. As you read these scriptures, it almost sounds like she's a widow now. At kung mababasahin ninyo ang kwento, sa panahong ito halos siya ay balo na. Her husband is no longer mentioned. Ang kanyang asawang lalaki hindi na nabanggit sa kwentong ito. It was hard enough for a woman to live in those times, Napakahirap na para sa isang babae ang mamuhay sa panahong iyon. but it was harder for a widow. Pero napakahirap para sa isang balo. When she arrives back, she finds that someone else has moved into her house and taken over her land. Nung siya ay bumalik na sa kanilang lugar, napansin niya na yung kanilang tahanan may nakatira na doon sa kanilang lugar. Everything she left behind, everything she built was gone, taken away. Ang lahat ng kanyang mga naiwan, lahat ng kanyang naipundar ay kinuha sa kanya. She could have looked at the situation and thought, oh, that's just what happens when you obey God. Kapag titingnan niya yung kanyang sitwasyon, marahil sinabi niya sa kanyang sarili, ganito pala kapag sumunod sa Diyos. She could have become bitter. Marahil siya ay merong kapaitan o sama ng loob. I've lost everything when I followed God. Nawala sa kanyang lahat ng bagay nung siya'y sumunod sa Diyos. I guess I'm just going to have to start over from scratch. Alam niya na siya ay magsisimula muli. But if we know anything about this woman, Pero nung kanilang natutunan ang katangian ng babaeng ito, that was not who she is. hindi siya ito, yung babaeng ito. She didn't come this far to give up. Hindi siya dumating sa sitwasyon kung nasan siya ngayon para sumuko. 2 Kings 8:3. Ikalawang Hari, Kabanata 8, talatang 3. She went to make her appeal to the king for her house and land. Kaya nangyari sa katapusan ng 7 taon, pagbalik ng babae mula sa lupay ng Pilisteo, siya'y humayo upang makiusap sa hari tungkol sa kanyang bahay at lupa. She walks into the throne room Siya ay pumunta doon sa silid ng kaharian. and she's prepared. She's going to ask the king for what was rightfully hers. At sinabi niya sa hari na kukunin niya kung ano yung para sa kanya. That's the courage, the kind of courage that comes from a woman who knows who she is, Yun yung lakas ng loob merong sa babaeng ito kung sino talaga siya. who knows what God has said, Kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. who is not willing to settle for survival Na hindi siya mananatili na makaraos lamang. when God has promised her revival. Na kung saan ipinangako sa kanya ng Diyos ang pagpukaw. This is a word for someone in this room today. Ito ay salita ng Diyos para sa bawat isa ngayong gabi.
Some of you have been away from something that belongs to you. Marahil yung iba sa inyo ay malayo na sa mga bagay na dapat ay para sa iyo. Maybe you feel like you're in a season or a famine in your life, loss. Marahil pakiramdam mo na ikaw ay nasa panahon ng tagutom at maraming bagay ang nawala sa iyo. Maybe you're in a season of waiting. Marahil ikaw ay nasa panahon ng paghihintay. Maybe you're wondering if the thing you left behind is still available to you. Marahil ikaw ay nag-iisip ng mga bagay na iniwan mo ay maaari mo pang madatnan. Maybe it's a calling that you stepped back from, Marahil ikaw ay naiisip mo na yan ay panawagan ng Diyos na hindi mo tinanggap. a dream you had put down, Ang pangitain na hindi mo na inaasahan na mangyayari. a place of ministry you left in an obedient season, Isang ministeryo o isang lugar ng ministeryo na iniwan mo sa mahabang panahon. and have not been sure if you were going to be allowed to have that back. At hindi mo sigurado kung maaari mo pa bang balikan ang mga ito. This woman says to me, Ang babaeng ito sinabi sa kanya, don't settle for the place of loss. huwag kang manatili sa lugar ng kawalan. When God is calling you back to the place of promise, Na kung saan ay tinatawag ka ng Diyos na may pangako. you did not obey God through 7 years of famine Hindi ka sumunod sa Diyos sa panahon o sa 7 taon ng taggutom to come back to your country para bumalik sa iyong lugar and accept less than what He promised you. at tanggapin ang mga bagay na hindi ipinangako sa iyo. You need to go boldly before the throne of God. Kinakailangan pumunta ka sa trono ng Diyos na may katapangan. Walk into the room. Pumasok ka sa kwarto, sa silid. You're His child. Ikaw ay anak ng Diyos. Just like I told you last night, the power that I had with my hand on the doorknob. Tulad ng kanyang kwento na meron siyang kapangyarihan para buksan ang pintuan. All I had to do was go in and get my father. Ang kanya lamang gagawin, gigisingin na yung kanyang tatay. Your father is waiting for you. Yung ating ama ay naghihintay sa atin. That you can walk into the throne room at any Na time. pwede tayong pumasok sa kanyang trono ng biyaya sa anumang oras. When Jesus died on the cross, the veil was torn in half. Nung si Jesus ay napako sa cross, ang belo, ang kortina ay nahati sa gitna. No longer do you need a priest to go to God for you. Hindi mo na kailangan ng saserdote para lumapit sa Diyos. You have access to God. Meron na tayong karapatan na lumapit sa Diyos. Boldly before the throne. Maaari tayong lumapit ng mayroong lakas ng loob sa kanyang He trono. welcomes you to come in. Tayo ay tatanggapin niya kapag tayo pumasok. And that's what she did with the king. At yan yung kanyang ginawa. At yan ang ginawa sa kanya ng hari. Women and men of excellence do not stay in the place of loss. Mga lalaki at babae na mayroong kausayan na hindi yan nananatili sa kawalan. They trust God to do what only He can do. Naniniwala sila, nagtitiwala sa Diyos kung ano man yung kayang gawin ng Diyos. The third thing tonight, Ang ikatlong bagay ngayong gabi, when you serve with excellence, na kapag ka ikaw ay naglingkod ng buong husay, trust God magtiwala ka sa Diyos for what you never planned. sa mga bagay na hindi mo plinano. Now, in this moment, Ngayon sa sandaling ito, 3 messages worth everything. 3 mensahe na mahalaga. She walks into the king's court. Siya ay pumasok sa silid ng hari. She is ready to fight for what is hers. Siya ay handang makipaglaban kung ano ang para sa kanya. Oh, but God had Pero- already gone ahead of her. Pero ang Diyos, kasama niya ang Diyos At that very moment, sa bawat sandali, sa sandaling iyon. God is always on time. Ang Diyos ay laging nasa tamang panahon o oras. You may think He hasn't heard your prayers, Marahil iniisip mo, hindi niya naririnig ang iyong panalangin. but He's never late in answering your prayers. Pero hindi pa niya sinasagot ang iyong panalangin. It's about God's timing, not ours. Ang tamang panahon o oras ng Diyos at hindi sa atin. So at this very moment, as she walks into the throne room, At sa sandaling ito, habang siya'y lumalapit sa trono ng hari, 2 Kings 8:4 and 6, sa aklat ng ikalawang hari, kabanata 8, talatang 4. the king was talking to Gehazi, Ang hari noon ay nakikipag-usap kay Gehazi, the servant of the man of God. na lingkod ng tao ng Diyos, And he says, tell me about all the great things Elisha has done. na sinasabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. It's kind of like watching a movie. Para ba tayong nanonood ng isang pelikula? They didn't have movies then, but it's like watching a movie and putting it on rewind. Wala pa namang pelikula noon. Parang nire-rewind sa atin na para bagang pelikula. He's telling Gehazi, tell me. Sabi niya kay Gehazi, sabihin mo sa akin. I want to know about the great things that this man of God did. Gusto kong malaman ng mga dakilang bagay na ginawa ng lingkod na to.
And the scripture says, just as Gehazi was telling the king about the time Elisha had brought a boy back to life. Verse 5. At nangyari samantalang kanyang sinasabi sa hari kung paanong kanyang ibinalik ang buhay na patay, ang babae na anak ng kanyang binuhay ay nakiusap sa hari para sa kanyang bahay at lupa. Now picture this in your mind, that exact moment. Ayan, ilarawan natin sa ating isipan na sa panahong iyon o sa sandaling iyon, The woman whose son who had been restored walked up to make her appeal to the king. isang babae na yung kanyang anak ay binuhay ng Diyos ay umaapila sa hari. Oh, Gehazi is excited. O si Gehazi ay excited. He says, look, my lord, king, look, that's her. Sabi niya, Panginoon, o aking hari, tingnan mo, siya yun. That's her son. Yun yung kanyang anak. The one Elisha brought back to life. Yung babae, yung kanyang anak na muling binuhay. At the exact moment, At sa sandaling iyon, God's timing. sa tamang oras ng Diyos. And the king said, well, isn't that nice? Sabi nung isang hari, oo, napakaganda. No, he did not say that. Hindi sinabi ng hari. The Bible says the king restored everything to her. Sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay na para sa kanya ay ibinalik sa kanya, ibinigay sa kanya ng hari. Including the value of all the crops At lahat ng mga bagay ng kanyang mga pananim that had been harvested during her absence, na inani noong wala siya sa panahon ng pag-ani. above and beyond anything that she could ask for. Sa higit pa sa lahat ng kanyang hinihingi. At the exact moment she walks into the king's room, Sa sandaling iyon, sa tamang sandaling iyon na siya pumasok sa silid ng hari. and Elisha's backslidden servant is talking to the king. At si Eliseo at ang kanyang lingkod na si Gehazi ay nakikipag-usap sa hari. The steps of the righteous are ordered of the Lord. Na ang babaeng ito na matuwid na ibinigay sa kanya, ipinakita sa kanya ng Diyos. He leads us and he guides us. Pinangunahan siya, tinuruan siya. God's timing is perfect. Ang tamang oras ng Diyos ay perpekto. God had arranged the whole situation Inaayos ng Diyos ang lahat ng ating sitwasyon. across 7 years and hundreds of miles Sa loob ng 7 taon at sa ilang milya ang layo, for the right person to be sitting with the king that day, para sa tamang tao na nakaupo sa araw na yun. saying the right words at the precise second that she walked into the room. Habang sinasabi niya yung tamang salita, habang siya pumapasok sa silid na yun, God is faithful. ang Diyos ay tapat. She didn't have to prove anything. Hindi niya kailangan magpatunay ng anumang bagay. She didn't have to fight for anything. Hindi na siya nakipaglaban para sa isang bagay. Her story went before her. Ang kanyang kwento ay nagpauna na sa kanya. The king did not have to be persuaded. Hindi na hinanap pa ng hari kung ano ang para sa kanya. He did not have to review her case. Hindi niya na tiningnan kung ano yung kanyang kalalagayan. But the king has all power and all authority. Pero yung hari ay meron siyang kapangyarihan at otoridad. He turned to his officials. He said, restore everything to her. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, sabi niya, ibalik ninyo ang mga bagay na para sa kanya. She received back not just her house and her land, Natanggap niya muli, hindi lamang ang kanyang tahanan at ang kanyang lupain, but also the value of every crop that had grown on her land every year she had been gone. kundi maging ang halaga ng kanyang mga pananim na inani nung wala siya sa panahon ng pag-ani. 7 years of harvest. 7 taon ng pag-ani. She wasn't there when it was planted, Wala siya doon nung tinanim yung mga inaning iyon, but God counted it. pero binilang iyon ng Diyos. And God returned it. At ibinalik sa kanya ng Diyos. This woman didn't get survival. Ang babaeng ito, hindi lamang siya namuhay na para makaraos She lamang. got complete, Meron siya, kompleto, abundant, masagana. on-time restoration. Lahat ng mga bagay na nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos. She went from survival to revival. Siya ay namuhay mula sa para makaraos lamang, para siya ay makapagpatuloy pa. That is the God that we serve. Yan yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Working behind every scene of our life that we cannot see. Gumagawa at kumikilos sa bawat panahon ng mga hindi natin nakikita. He's arranging things that we could never arrange. Inaayos niya mga bagay na hindi natin kayang ayusin. And he's positioning people in your life that you do not even know yet. At hinahandaan niya ang mga tao na kakailanganan natin kahit na hindi pa natin alam. Our job is not to arrange the restoration. Ang ating trabaho ay hindi para ayusin ang muling panunumbalik.
Our job is to obey, Ang ating trabaho lamang ay sumunod. continue to be faithful, Magpatuloy na maging tapat. trust God to do what only He can do. Magtiwala sa Diyos sa mga bagay na siya lamang ang may kakayanang gumawa. Joel 2:25. Sa aklat ng Joel, Kabanata 2, talatang 25. The Lord says, I will give you back what you lost to the swarming locusts. Wika ng Diyos, aking isasauli sa iyo ang mga taon na kinain ng kuyog na balang. If you notice anything about locusts, locusts destroy Kung everything. hindi nyo alam yung balang, ito yung balang na winawasak niya lahat ng bagay, yung mga pananim. He restored the years to her. Ibabalik niya sa iyo ang mga taon. She obeyed and she had endured 7 years of famine. Habang siya ay sumusunod sa loob ng 7 taon ng taggutom. But God returned everything, Pero ang Diyos, ibinalik niya sa kanyang lahat ng bagay. even the 7 years that she had missed. Kahit na yung mga 7 taon na wala siya. I shared with you how our family had left the home and everything in Pennsylvania to move to Mandaluyong. Pinatutuon niya na yung kanyang pamilya, iniwan nila ang lugar ng Pennsylvania para pumunta sa ating bansa, sa lugar ng Mandaluyong. Okay, so let's fast forward 40 years to COVID. Sige, pabilisin natin yung taon ng 40 taon. We're at the end of COVID and I'm praying and reading the Word of God one morning. Habang papatapos na yung panahon ng COVID, siya ay nananalangin o nagbabasa ng Bible And ng umaga. we were in Pennsylvania, that state at that time, At sila ay nasa Pennsylvania sa sandaling iyon. preaching for one of the young men that was in the church that we first planted 40 some years ago. At sila ay nangangaral doon sa isang taon na 47 taon na nakasama nila. So I have read this scripture 1,000 times probably. At marahil maraming beses na niyang nabasa ang salitang ito, mga libong beses na kanyang nabasa. Then Peter began to speak up. At si Pedro ay muling nagsalita This is Mark 10:28 to 30. sa aklat ng Marcos. I don't think they have it on there. But it says, Peter began to speak up. At si Pedro ay nagpasimulang magsalita. We've given up everything to follow you, he said. Ibinigay na namin ang lahat para lamang sumunod sa iyo, sabi ni Pedro. Yes, Jesus replied. Sinabi ni Jesus, oo. And I assure you that everyone who has given up houses or brothers or sisters or mothers or fathers or children or property, Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, walang taong nag-iwan ng bahay o ng kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o anak o ng bukid for my sake and for the good news, dahil sa akin at dahil sa magandang balita, will receive now in return 100 times as many houses, na hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay brothers, sisters, mothers, children, and property. at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid. And in the world to come, that person will have eternal life. Na may mga pag-uusig at sa darating ng panahon ng walang hanggang buhay. So I began to remind God about His promises. Kaya nagpasimula siyang paalalahanan ng Diyos patungkol sa mga pangako. If you do not know the Word of God, Kung hindi po natin alam ang salita ng Diyos, how can you remind God of what the Word of God says? paano natin paalalahanan ng Diyos kung ano yung kanyang sinabi? When you're sick, Kung ikaw ay may sakit, remind God, paalalahanan natin ng Diyos. by your son's stripes I am Sa healed. pamamagitan ng mga latay ng iyong anak, ako ay gumaling. That's a promise. Yun ay pangako. Take that promise, claim that promise, speak it. Angkinin mo yung pangako na yan, sabihin mo yan, mga pangako na yan. So I was praying that morning Kaya nang nalangin siya nung umagang iyon, and I said, okay, Abba, sabi niya, okay, Ama, I'm waiting for my house, hinihintay ko yung bahay ko the one that I gave up 40 some years ago. na kinalimutan ko 47 taon nang nakalipas. That was an impossible dream. Yun ay imposibleng pangitain. Houses in that area are very expensive. Doon sa kanilang lugar, yung bahay ay napakamahal. We had no money. Wala silang sapat na pera, It was an impossible dream. imposibleng panaginip. Oh, but God. Pero ang Diyos. So we were in that town for 12 days. At nandun sila sa lugar na iyon ng 12 araw. So the first day I made a list of everything I wanted at my house. Kaya unang araw, nagsulat siya ng mga bagay na kanyang kakailanganin sa loob ng kanilang bahay. I wanted a porch. Gusto niya ng porch o upuan.
I wanted a yard with trees. Gusto niya ng malawak na bakuran na may mga puno. So I began to tell God everything that I wanted at this house. At sabi niya, Panginoon, ito yung gusto ko na para sa aking bahay. So then I told my husband. At sinabi niya sa kanyang asawa. He said, "Oh, Janet." Sabi niya, oh, Janet. Just shaking his head at me. Habang umiiling-iling sa harapan niya. But I knew that I knew. Pero alam ko yung alam ko. I knew that scripture had jumped off the page at me. Alam niya yung salita ng Diyos na yung kanyang binasa ay para sa kanya. So the next day I was praying. Kaya nung ikalawang araw siya nanalangin. And I said, "Abba." Sabi niya, Ama. That's Father. Ang big sabihin nun ay Father o Ama. I said, "You have 11 more days to give me my house because I'm leaving to go back to California." Meron ka na lamang 11 araw na ibibigay sa akin dahil babalik na ako sa California. And the next day, At sa sunod na araw, I'm praying. nanalangin uli siya. "Abba, Ama, you have 10 more days to give me my house." meron ka na lamang 10 araw para ibigay yung aking bahay. So the days are going down. At yung araw, pababa ng pababa. And so on day number 11, At nung ika-11 araw na, we went out to eat with a pastor and his wife for dinner. At sila ay pumunta sa kanilang pastor para kumain ng hapunan. And so this couple knew how much I loved that area and how much I loved living there. At yung mag-asawang ito, alam niya na gustong-gusto niya yung lugar na yon at gusto niyang tumira doon. So her husband would always say to my husband, Kaya yung kanyang yung asawa na yon na lalaki ay sinasabi sa kanyang asawa, "Oh, Larry, did Janet get her house yet?" sabi niya, Larry, meron na bang bahay si Janet? Now he was just talking in general. He didn't know what I had been praying. Sila lang yung nag-uusap pero hindi nila alam yung kanyang panalangin. And Larry said, "Not because she hasn't been looking." Hindi dahil siya ay merong tinitingnan. And so they began to laugh. At nagpasimula silang magtawanan. And I told my husband, "Oh, don't laugh." I said, "You know how upset my Abba gets when you laugh." Huwag kang tumawa. Alam mo ba na nalulungkot yung aking ama pag ikaw ay tumatawa? And so the pastor's wife is eating her food. At habang yung kanilang mga pastor na ito ay kumakain, And she stopped and put the fork down. at tumigil at ibinaba yung kanilang kutsara, She said, "I have the answer for you. sabi niya, meron akong sagot para sa'yo. There is a place here in Pennsylvania. May lugar dito sa Pennsylvania, It's been here for 155 years. nandito na sa loob ng 155 taon, And they have the cutest houses. at napakaganda yung kanilang bahay. But you have to be like a pastor. You have to be in ministry to be eligible to get one of these homes." Pero dapat pastor ka o kaya kayo'y magpapastor para makuha mo yung bahay na yun. And so she said, "I'll let you call my cousin." Tatawagin ko sa yung pinsan ko. So we went home. Kaya bumalik sila sa kanilang I bahay. told my husband, call her, call that woman." Sabi niya, sige na, tawagan mo na yung babae na yun. He said, okay. Oo, sige. You women know that, right? Okay. Alam niyo ba yung mga babae? Get off my back. Okay, I got it. Suportahan mo ako. So we set up a time the next day to go see these houses. At nagtalaga sila ng oras para makita yung bahay. So the manager of the property walked me through 7 houses that I could pick from. At yung manager ng bahay na yon ay sinamahan sila. 7 bahay yung pinakita sa kanila. These houses were cheaper than a cheap car. Yung bahay na ito ay napakamura, sa higit na mas mura pa sa sasakyan. So I picked out the house that I wanted. At pinili niya yung bahay na gusto niya. Then we left, At umalis sila, went to the airport, pumunta sila sa airport and we flew back to California at babalik sa California. on day 12. Nung ika-12 araw. God's timing is perfect. Ang oras ng Diyos ay perfecto. And God gave me the house that I was claiming Ibinigay ng Diyos yung tahanan na gusto niya. because I began to speak what the Word of God says. Dahil napasimula niyang sabihin kung ano yung sinasabi ng salita ng I Diyos. trusted God that His promise was true. Nagtiwala siya sa Diyos dahil ang pangako ng Diyos ay totoo. A blessing that I could have never planned for. Ang pagpapala na kailanman na hindi niya plano And that God gave that back to me. at ibinigay sa kanya muli ng Diyos. That also He said that He would give you brothers and sisters and family if you left that. At sinabi niya, ibabalik ko rin sa iyo ang mga kapatid na lalaki, babae at ang pamilya na iniwan mo. And do you know how much He has given back to me? At alam niyo ba kung gaano karaming pamilya yung binigay muli sa kanya? Look around this room. Tingnan mo yung paligid! This is my family Kayo yung kanyang pamilya that God has given us. na ibinigay ng Diyos. God is faithful. Ang Diyos ay tapat.
I'm telling you, call out God's promises. Sinasabi ko sa iyo, sambitin mo ang pangako ng Diyos. When it seems impossible, it's not impossible. Kung sa tingin mo ay imposible, sa Kanya ay posible. With God, all things are possible. Dahil sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Stand until He finishes your story. Manindigan ka hanggang sa matapos ng Diyos ang kwento ng iyong buhay. The Shunammite woman began with a room on a rooftop. Ang Sunamitang ito ay nagpasimula na maggawa ng silid na malapit sa bubungan. A heart full of generous faith. Isang merong bagbag na puso na merong pag-ibig handang magbigay. She ended up with everything restored, Ibinigay niya lahat yung kanyang mga bagay. plus 7 years of harvest she had never planted. Ibinalik sa kanya ang lahat ng bagay kasama yung 7 taon na wala siya roon sa lugar na yon. Between the beginning and the end of her story, Pero mula nang sa simula hanggang sa katapusan ng kanyang kwento, we know that she walked through many things. alam natin na meron siyang mga pagsubok na nilakaran. And yet we see that she came through a victorious woman. Pero ang babaeng ito, nakita natin na siya ay tinawag ng babaeng mapagtagumpay. She came through a woman of excellence. Siya ay naging babae na merong kahusayan. She came through every single season that was planted before her. Siya ay naroon sa bawat sandali na inilagay sa kanya ng Diyos. Not because she was untouched by pain, Hindi dahil hindi siya kayang pabagsakin ng kahirapan. not because she was immune to grief, Hindi dahil siya ay hindi kayang pabagsakin ng kalungkutan. but because she never stopped moving towards God. Pero dahil hindi siya tumigil na lumapit sa Diyos. She stood when she should have fallen. Tumayo siya na kahit na siya ay halos bumagsak na. She obeyed when obedience cost her everything. Siya ay sumunod kahit na ang pagsunod na ginawa niya ay may halaga. And that's what it looks like to serve God with excellence. Yan yung katulad kung paano tayo maglingkod ng may kahusayan. Through pain, loss, delay, and change, Sa kabila ng sakit, kawalan, pagbabago, we obey and we stand strong. patuloy pa rin tayong susunod at maninindigan na may kalakasan. 3 messages, 3 mensahe, 1 woman, isang babae, and 1 unbroken thread of faithfulness. at isang pagkatapatan na hindi kayang wasakin. God brought restoration at the exact time that this woman needed it. Ang Diyos ibinalik niya sa kanya lahat ng bagay sa panahon at sa bawat sandali ng kanyang pangangailangan. And I have read in the Word of God At nabasa niya ang salita ng Diyos that if He did that for her, na kung ginawa niya yun sa kanya, He will do the same thing for you. gagawin niya katulad ng mga bagay na He ginawa is sa no babae ito. respecter of persons. Hindi siya namimili ng tao. He blessed her. Pinagpala niya ito. He can bless you. Kaya niya rin tayong pagpalain. He blessed me. Pinagpala niya ako. He can bless you. Paano kanyang pagpalain? Maybe tonight you are in the middle of the crisis. Marahil ikaw ay nasa kalagitnaan ng krisis o pagsubok. Something you never dreamed could happen. Marahil yung hindi mo inaasahan na mangyari. Maybe you feel like you're in the famine season. Marahil ikaw ay pakiramdam mo na sa kalagitnaan ka ng taggutom. Years of waiting, wondering, and obeying in the dark. Matagal ka ng panahon na naghintay na sumusunod. Maybe you're ready to return to something, a calling, a dream. Marahil ikaw ay meron kang ibinibigay na isang bagay na pangitain o panawagan sa Kanya. A place of ministry, something you've been afraid to step back into. Isang lugar ng ministeryo na natatakot kang hakpangan nito. Maybe you're standing at the door with your hand on the doorknob. O kaya marahil ikaw ay nakatayo sa tapat ng pintuan, hawak-hawak mo yung And doorknob. you're about to ask for what is rightfully yours. At hihingin mo yung mga bagay na anuman ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Tonight, your story is not finished. Ngayong gabi, yung ating mga kwento ay hindi pa tapos. The same God who arranged the things for the Shunammite woman in the throne room Katulad ng babaeng ito na inayos ng Diyos nung siya'y lumapit sa trono ng hari, is arranging those things in your story right now. ay inaayos din ng Diyos ang ating mga kwento ngayong sandali. He is not done. Hindi pa siya tapos. He's writing. Patuloy siyang sumusulat. And when you keep serving God with excellence, At habang tayo'y nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos ng may kahusayan, through your pain, through your loss, sa kabila ng mga kawalan at sa kabila ng ating mga nararamdaman, delay in your change, maging sa mga
sagot na hindi pa natin natatanggap. I declare to you tonight, Dinideklara niya ngayong gabi sa inyo. God will bring restoration. Ang Diyos ay ibabalik niya sa iyo. God will bring revival Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng pagbukaw exactly at the right time. sa tamang panahon o oras. So tonight, stay in your story. Kaya ngayong gabi, manatili ka sa iyong kwento. Keep obeying. Manatili tayong sumunod. Keep trusting. Manatili tayong magtiwala. Keep proclaiming what the Word of God says. Patuloy nating iproklama kung ano yung sinasabi ng Because Diyos. God is not done writing your story tonight. Dahil ang Diyos hindi pa tapos para isulat ang ating kwento ngayong Turn gabi. to your neighbor and say, God is not done writing my story. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo, ang Diyos hindi pa tapos isulat ang aking kwento. Turn to the other neighbor and say, God is not done writing my story. Sabihin mo sa iyong sa katabi, sa kabila, hindi pa tapos ang Diyos na isulat ang aking That's the kwento. God. He is the author and the finisher of our Yan ang faith. ating Diyos na pinaglilingkuran. The author is someone that writes. Na siyang may nilalang, may likha ng mga bagay na They write isusulat a sa story. Nagsusulat siya ng kwento. And He's writing your story At tonight. sinusulat siya ng kwento natin ngayong gabi. Let's pray. Manalangin po tayo. Tonight is the final message of our conference together. Ngayon, ito yung huling mensahe ng konferensya na tayo ay sama-sama. And I want to give every woman in this room an opportunity to respond. At gusto niya na ang bawat kababaihan sa lugar na ito ay tumugon. And you know what, Victory Church, Alam nyo, mga Victory Church, we will not have a service without giving an altar call. hindi tayo matatapos sa gawain ito ng walang artal. Maybe someone invited you tonight Marahil inimbitahan ka ngayong gabi and you are not a Christian. at hindi ka Kristiyano. You do not know Jesus Christ as your Savior. Hindi mo pa kilala si Jesus bilang iyong tagapagligtas. If you would like to become a Christian, just lift your hand up and say, Janet, could you pray for me? Kung gusto mong tanggapin si Jesus, pwede bang itaas ang iyong kamay? Sabihin mo, Pastora Janet, tatanggapin ko si Jesus. I want to accept Christ tonight. Gusto kong tanggapin si Jesus ngayong gabi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maybe today you're saying, God, I need to obey something that you've been asking me to do. Marahil ikaw yan ngayong gabi na sinasabi mo, O Diyos, gusto kong sumunod sa mga bagay na inuutos mong gawin ko. Something that I keep putting off. Na isang bagay na patuloy kong iniiwasan. It's costly. Na ito ay may halaga. It does not make sense. Kahit na ito'y walang kabuluhan. But tonight I'm saying yes. Pero ngayong gabi, sasabihin ko, oo. Maybe you're the person who's ready to return Marahil ikaw yung tao na handa ka nang bumalik to a calling, sa panawagan, a dream, sa pangitain, a place of ministry, isang lugar ng ministeryo something that you had set aside. na pinabayaan mo. Today, God is telling you to step back in. Ngayong gabi, sinasabi ng Diyos na ikaw ay bumalik. God is saying, trust me to go ahead of you. Sinasabi ng Diyos sa atin ngayong gabi na magtiwala ka, sasamahan kita. Maybe you're the person tonight who needs to receive this word that God is in the restoration business. Marahil ikaw ngayong gabi, ang tinutukoy niya na ang Diyos, sinasabi niya sa iyo na ibabalik sa iyo ng Diyos ang iyong negosyo. That what was taken is not gone forever. Na kinuha sa iyo pero hindi nawala sa iyo. That He restores the years. Na ibabalik niya sa iyo ang mga taon. That your story is not finished. Dahil ang kwento mo ay hindi pa tapos. Whatever your moment is tonight, Ano man ang sandali o panahon mo ngayong gabi, God sees you. nakikita ka ng Diyos. He saw across your 7 years of famine, Nakikita ng Diyos ang 7 taon na naranasan mong taggutom. and He sees you in this room right now. At nakikita ka niya sa lugar na ito ngayong gabi. Let's stand up. Tumayo po tayo mga kapatid. And God is still writing your story. At ang Diyos ay patuloy na nagsusulat ng ating mga kwento. As old as I am, Habang katulad ng kanyang edad, God is still writing my story. ang Diyos ay palagi pa rin So maybe susulat ng God has kanyang spoken kwento. to your heart tonight. Marahil ang Diyos kinakausap ka ngayong gabi. And you want to seal this. At gusto mong selyuhan ito. Maybe what my granddaughter said Katulad ng sinabi ng kanyang apo, touched your heart. hipuin mo ang iyong puso. Maybe Carrie's message when she shared
yung ibinahagi ni Pastora Kari, Something touched your heart. maaring hinipo ang iyong puso. And maybe this message tonight, God has touched your heart. At maging sa mensahe ngayong gabi, hinipo ang iyong puso. God is not finished with your story. Hindi pa tapos ang These sa iyong altars are kwento. open. Let's come down front Bukas po ang tonight. altar, maaari po kayong Let's lumapit. tell these words to God. Silyohan natin ang salita, ang mensahe ng Diyos ngayong gabi.